Nagalit ako sa biyanan ko nang malaman ko na 100,000 ang pinapadala sa kanya ng asawa ko dahil dito ay Dear Ate Vine. Sa totoo lang, hindi ko alam kung dapat ko pa bang ikwento ito, pero dahil pakiramdam ko ay hindi ako makahinga dahil sa iniipon ko dito sa dibdib ko. Dito ko na lang sana ilalabas. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Esther. May asawa at 2 anak. Noong bagong kasal kami ng asawa ko, tumira kami sa bahay ng kanyang mga magulang. Wala pa kasi kaming sariling bahay. Mahirap makisama sa biyanan, lalo na sa nanay ng asawa ko. Maselan ito sa bahay. Maselan din sa pag-aasikaso ng pagkain. Pero lahat iyon ay nagawa kong pakisamahan para sa asawa ko. Hanggang sa nagkaroon na ako ng isang anak, maliit pa lang ang anak ko, palagi na niyang sinisigawan. Ayaw ni nanay ng maingay na bata. Kaya sinabi ko sa asawa ko na humanap na kami ng ibang bahay. Dahil kung noon kaya kong tiisin dahil ako lang naman. Pero ngayon sa anak ko naman napupunta ang inis niya. Hindi ko alam kung saan humuhugot ng galit ang biyanan ko. Sinunod naman ako ng asawa ko. Humanap kami ng maliit na apartment at doon na tumira. Mas naging maayos ang pamumuhay namin. Naging tahimik at walang stress. Hanggang sa nasundan ang panganay namin, dito ay nakakaranas na kami ng kagipitan at pag dumadalaw ang biyanan ko. Sinasabi niya na mayabang daw kasi ako. Wala naman daw akong ibubuga kahit sinasabihan ako ng ganon. Hindi umiimik ang asawa ko. Hinahayaan na lang niya palagi ang nanay na nasabihan ako ng kung ano-ano. Kapag naman inaaway ko siya, sinasabi lang niya matanda na sila. Pagpasensyahan mo na isa pananay ko yon. Kaya wala na rin akong magawa. Isang araw, sinabi sa akin ng asawa ko na ipapadala siya ng company niya sa ibang bansa at doon na magtatrabaho. Sinabi din niya, pagkakataon na yon para guminhawa ang buhay namin, pumayag ako dahil alam ko mas okay din naman. Sa pag-alis ng asawa ko, nagpapadala siya sa akin ng 50,000 pesos para sa amin ng mga anak ko. Nag-iipon daw siya para sa pinapangarap niyang bahay para sa amin. Makalipas ang 2 taon, nabili na ng asawa ko ang bahay na pinapangarap niya para sa amin. Lumipat na rin kami nang siya ay umuwi upang magbakasyon. Noong siya ay bumalik, 50,000 pa rin ang ipinapadala niya sa akin. Hindi na nadagdagan. Sumasahod naman siya ng malaki. Nasa 250,000 pesos din. Tinatanong ko siya kung bakit hindi niya dinadagdagan ang padala niya. Kasi nag-aaral na ang mga bata at nagkukulang na ako, sagot niya. Nag-iipon daw siya para sa future ng mga bata at matuto daw akong magtipid. Hindi madaling kumita ng pera. Simula nang sinabi niya iyon, hindi na ako humingi ng dagdag. Gumawa ako ng paraan para magkasya ang pinapadala niya. Nagtrabaho na rin ako para may sarili akong pera. Hanggang sa isang araw, may nagsabi sa akin, kapitbahay ito ng biyanan ko, masarap at marangya daw ang buhay ng mga magulang niya at mga kapatid dahil sa 100,000 na pinapadala ng asawa ko sa mga magulang niya. Nanginig ang laman ko. Nanindig ang balahibo ko. Nagalit ako sa pamilya ng asawa ko. Tinawagan ko agad ang mister ko at tinanong kung totoo ang nasagap kong balita. Sagot niya, oo, kasi nagme-maintenance na ang mga magulang ko at nagbayad pa ako kay ate sa pag-aalaga sa magulang namin. Para tulong ko na rin kay ate. Dahil siya naman ang nagpaaral sa akin noon. Pamilya ko sila. Ano ang masama kung bigyan ko sila? Ikaw, asawa lang kita, yung pinapadala ko sa'yo. Kasya yan sa 2 bata. Wala ka naman pinapagamot. Masyado kang masilip. Yan ang sabi ng asawa ko sa akin. Halos hindi ako makakilos sa narinig ko. Bakit ganito niya akong itrato? Ako ang ina ng mga anak niya. Kaya nagtrabaho ako para lang magkasya ang perang pinapadala niya sa amin. Tapos malalaman ko na mas malaki pa ang pinapadala niya sa pamilya niya. Kaya ngayon na may trabaho ako, kahit mahirap dahil nag-aasikaso pa ako ng mga anak ko, ginagawa ko. Ngayon ko talaga nalaman na mahirap pag wala kang sariling pera dahil kahit may asawa ka, hindi mo pa rin pwedeng asahan sa panahon ng kagipitan.